Magpapa-adjust pala ako ng braces ngayon mga kapanay. At ayan nga, magpapakute muna kami mag-ina. Tingnan nyo naman si Maria, mas mapula pa talaga ang nguso niya sa akin. Naka-lipstick pa nga ako dyan kasi alam ko talaga pupunta muna kami sa Multan. Tapos sa hapon pa kami pupunta sa dentist. Nagbago ang isip ng bayaw ko. Ang sabi nga niya ay ngayon na daw kami pumunta. Syempre, hindi rin mawawala sa lansangan ng Pakistan yung mga donkey na yan. At ayan pala sinasabi ko sa inyo na nadaanan namin ng mga nagpoprotesta. Dahil nga sa lumalaganap nga yung mga hold-upan dito, kaya ayan, nagpoprotesta sila. Ang sabi nga ng bayaw ko ay pamilya daw yan ang hinold up at binawian ng buhay. Andito na pala kami sa labas ng clinic at mayroon yung babae dyan na nakaupo sa sahig. Ang hula ko nga dyan ay baka namamalimos yan, pero malay ko ba naman baka mamaya nakaupo lang, diba? Bigla pa lang naalala ng bayaw ko, wala pa pala siyang pera, kaya pumasok muna ulit siya sa ATM. Ay, pumasok na naman talaga. Pag ako nagwi-withdraw dyan at kasama ko yung asawa ko, alam nyo ba, nagpo-posing ako dyan sa CCTV sa loob. Siguro sabi ng nanonood, may anting-anting yata itong Pilipini na to. Pagbaba nga namin ng sasakyan, ay nakakita ng pusa si Mariam. Kaya ayan, pusa-pusa na naman daw. Pero ang sabi ko nga sa kanya ay, hala, pasok, pasok. At ayan, ganito pala ang itsura sa loob. Sa gawing kaliwa ko, hindi ko maipakita kasi nga may mga nakaupo dyan. 3 sila, isang babae, tapos 2 lalaki. At maya-maya nga rin ay pinapasok na ako. Ewan ko, ba't nauna pa ako sa 3 nakaupo dun? Siguro kasi baka kanina pa nagpalista yung bayaw ko. Tapos kaya nung dumating kami ay kami na agad ang sinunod. At ayan nga, nakahiga na ako sa trono, o di ba? Ang laking reyna nito, kalapad. May natanggal pala ako isang bracket sa gawing panga at yan nga yung kinakatikot ni Doc. Lilinisin nga daw niya, tatanggalin niya, tapos lilinisin niya. Ikinabit nga lang ni Doc yung bracket na natanggal. Alam niyo ba, inabot kami ng kulang 25 minutes yata. Ay, sobrang tagal talaga. Kasi nga siguro kasi hindi niya palaging ginagawa. Hindi tulad sa Pinas, di ba? Ang dami sa atin nagpapa-braces, kaya halos ang bilis-bilis na ng mga doktor, ganun. Dito kasi sa lugar ng asawa ko, wala pa akong nakitang naka-braces talaga, kahit isa. Wala pa akong nakitang naka-braces. Tapos, ayan, yung wire, tinanggal niya yung wire, mga 3 bracket siguro. Nasusundot-sundot yung bibig ko. Sa isip-isip ko, bakit tayo tanggalin ni Doc yung wire? Sa isip-isip ko, ha? Bakit tayo tanggalin? Nasusundot yung uso ko. Nung natapos na, saka ko lang nalaman kung bakit hindi tinatanggal ni Doc yung wire kasi wala pala siyang wire. Ang sabi nga niya ay bumalik daw kami next week para palitan nga yung wire at mamili daw ako ng color. O order pa lang siguro siya kaya ang sabi nga niya ay bumalik na lang daw kami after 1 week. At ayan, si Doc pala ang may sala kung bakit sa isang video ko ay manipis yung isang kilay ko. Nadidiinan niya siguro yung kilay ko kaya yung isa numipis yung eyeliner ko. Alam niyo dati, noon pa sana ako magpapabraces dito sa Pakistan, mga 1 year ago pa. Kaso nga lang kasi natakot ako kasi yung doktor, ang sabi niya kasi nung nagpatingin ako, ay yung ngipin ko kasi sa baba ay medyo magkadikit, yung parang magkasalungat. Ang sabi niya, kailangan daw bunutin yung isa. Sabi niya para daw magdikit-dikit yun sa baba kasi crowded daw yung ngipin ko sa baba. Natakot ako sa isip-isip ko, bakit sa Pilipinas kahit na may sungka hindi naman binubunot yata? Natakot ako kasi nga hindi ko pa nararanasang mabunutan ng ngipin. Sa totoo lang, hindi ko pa nararanasan na magpabunot ng ngipin sa dentista kaya natatakot ako. Tapos yung kasing clinic na pinuntahan namin dati, parang medyo luma na kaya sa isip-isip ko, ay parang matetetano ko dito. At saka sakto kasi nung panahon na yun ay maglilibot nga kami sa Islamabad. Ang sabi nga ng asawa ko, kung mabubunutan ka ng ngipin, paano tayong pupunta sa Islamabad? Ang sabi niya sa akin. Kaya ayun, hindi na muna ako nagpa-braces dito. Ang sabi ko nga sa asawa ko, ay sige kako, pag sa Pilipinas na lang ako magpa-braces para nga hindi nabunutan. Ayun nga, nung nagpa-braces ako sa Pinas, ay hindi naman binunot yung ngipin ko sa baba. Tinanong pa ako dati nung dentist, hindi itong dentist na to ha, ibang clinic yung pinuntahan namin dati. Ang sabi nga niya sa akin ay bakit daw gusto kong magpa-braces. Ang sabi ko naman nga ay hiwalay kasi ngipin ko, gusto kong pagdikitin. Ang sabi naman niya ay magpa-veneers na lang daw ako. Tapos, ang sabi nga niya sa akin, pag veneers daw, ang gagawin daw sa ngipin ko, para pala siyang paliliitin, Tapos, dun ilalagay yung veneers. Sabi ko, ayoko, kako. Nakita ko kasi pinakita niya na gaganunin daw yung ngipin ko sa harap. Liliit ba na parang, patuke. Basta, ganun itsura niya. Tas dun ilalagay veneers. Nakita ko, natakot ako. Sabi ko, ayoko. At ayan nga, nang lumayo ng konti sa akin, si Doc ay nagmumuga ko. Tignan niyo naman, Likod pa lang, laki na.
Talaga nagmumug talaga ako kahit di niya sabihin na magmumug ako. Baka may magtanong pala diyan, uunahan ko na, "Madam, hindi ka ba nahilo?" Ay hindi mga madam, alam niyo si Doc ay walang amoy, okey siya, walang amoy. Oh, ayan ha, inunahan ko na kayo. Tuwang-tuwa pala ako sa sarili ko diyan kasi nga oras na ididilat ko yung mata ko, dalawang mukha nila nasa harapan ko. Kaya hangga't maaari talaga nakapikit lang ako, nakapikit talaga. Sa Multan pala dapat talaga ako magpapa-adjust para nga isang punta na lang kami kasi imo-mall namin mga bata tapos doon na rin sana ako magpapa-adjust. Kaso naman ang bayaw ko, tumatawag siya sa mga clinic doon, tinatanong niya kung magkano pagpapa-adjust. Ang sabi sa kanya ay pagpapa-adjust daw ay 25,000 ganyan, 35,000 sabi niya. Ano sabi niya? Adjust lang sabi niya, 25,000, 35,000 sabi niya. O sige, sabi ng bayaw ko, tatawag na lang ako sa isang taon. Dito pala kay Doc, ang siningil lang sa akin ay 3,000 rupees sa pagkakabit ng bracket na natanggal. Tapos, pagbalik doon namin next week, ay 5,000 naman daw ang singil niya. Baka may nag-aalala sa akin dyan, "Madam, baka mahilo ka, ganyan-ganyan." Ay, wag kayong mag-alala dahil baka si Doc ang mahilo sa hininga ko. Patapos na pala kami diyan at si Mariam nga ay inip na rin. Kaya ay ang kinakausap ko, sabi ko ay hintayin lang at matatapos na. Ay sa susunod talaga hindi ko na isama si Mariam at sobrang mainipin. Ayan nga, kibot ng kibot diyan, sobrang likot.